Mga pangarap na sumisiklab, abot kamay at abot silangan. Mula sa black, pula't itim, tila buhay na sining. Tayo'y may tinig, hinding-hindi mawawalan ng ningning. Hi guys, welcome to our 4th episode. Our next guest is a performer, choreographer, and the creative lead for a popular dinner show venue in Marina, Dubai, whose name resonates not only in the Filipino community here in Dubai, but also back in the Philippines. Please welcome Mr. Maki Pineda. So Maki, as a matter of fact, hindi to first time natin nagkita. Yes. We've been working closely in proximity back in the Philippines, pero hindi natin maalala. Hindi pa tayo hindi tayo na-introduce. Yeah. Yeah, from 2014 until 2021. And back home, you're dancing for what kind of shows? Under Adlib, meron kaming corporate events, TV shows, and then year 2018, Miss Jo Buda created the Adlib Dance Studio. So eventually, nagturo din kami ng mga dance classes, mga workshops, and other sort of seminars for dancers din. I think simula na nag-start din ako sa events back home, isa kayo sa mga pinakamatagal na dance company. Yeah, I think binuo ni Miss Jo yung Adlib year 2008. Naging member ako ng Adlib from 2014. Yeah, I can say na isa yung Adlib sa isa sa pinakamatagal na. Haligi na siya. Yeah. Ikaw, bakit ka umalis ng Pilipinas? I think same reason, katulad ng ibang dancers din. Not just because yung compensation for the artists and the dancers sa Pilipinas is medyo mababa. And kung yun yung path or yun yung career na pinili mo para sa sarili mo, hindi talaga siya yung magsusustain sa buhay mo. Which is tama yung mga parents natin, na the moment na pinili mo yung dance as a career or choreographer as a career, kailangan mo siyang panindigan. So, yun, year 2021, kasagsagan pa ng pandemic to, December 2021. Ayun, parang, so walang corporate shows, walang corporate events, wala kaming TV shows and all. Nagsarado yung dance studio namin, so para lang kahit papaano may kitain, gumawa kami ng online dance classes, which is sobrang hirap kasi nasa bahay ka, sumasayaw ka sa harap ng laptop mo, and yung energy mo mas nadidrain kasi kailangan mong i-keep up, parang ikaw lang yung magsusurvive ng class. Hindi mo nararamdaman yung estudyante mo, and hindi mo nakikita kung tama ba yung ginagawa talaga nila. Pero smile ka pa rin kasi, ang nangyari parang for the sake of doing what you love, and at the same time, kahit pa paano may kitain, parang, sige, okay na yan. Pero sobrang hirap mag-online classes. December, minessage ako ng kaibigan ko na nandito din. And then, check mo to na parang naghahanap sila ng performer or assistant choreographer, ganyan, baka gusto mong itry. That moment, hindi na ako nagdalawang isip kasi wala akong ginagawa, naubos yung savings ko dahil sa pandemic. Nag-send ako ng dance reels, CV ko. Ayun, sinuwerte na nagustuhan ako ng creative director ng company namin. Parang gusto nila na, sige, paliparin nyo na siya dito agad-agad. And hindi ako makapaniwala kasi at that time, nag-grocery ako and kumukuha ako ng ayuda. So na-receive yung message, and then nag-send ako ng CV and dance reels, and then on that same day natanggap ako sa trabaho. Which is parang feeling ko yun yung okay, ito yung sign, kahit ayoko mang umalis ng bansa, parang sige, the opportunity presented itself. So sige, gawin na natin to. Basically direct hire ako, so as soon as nakapunta ako dito sa Dubai, may trabaho naman na akong nagawa. Choreographer agad? Hindi muna, assistant choreographer muna and / performer. Gusto ko lang balikan yung yung sabi nga ng mga magulang natin na yun nga, kapag pinili mo ang art life or creative life, malungkot na yun kaagad yung una naisip, we really have to suffer. Nakakalungkot na bakit kailangang i-give up yung idea ng mas magandang buhay pag naging artist ka. We have to change also that old mind narrative na kahit piliin mo ang art sa Pilipinas, hindi ibig sabihin na maghihirap ka. The opportunity is, kung wala sa bahay, kung wala doon, you can go abroad. The same, pagiging nurse, di ba? Ganon din wala rin naman sa Pilipinas, kailangan mo rin umalis. Sana
mga future parents masuportahan because kapag yan yung calling at saka pinili ng bata natin, yun talaga yung gusto natin gawin, and we will find our way para magawa pa rin yun. Totoo. And i-add ko lang, don't get me wrong, may mga dancers and famous choreographers sa Pilipinas ngayon na as in maganda yung buhay nila. Dahil nagsumikap sila talaga. And I think one reason is, yes, dancer tayo, yes, choreographer tayo, pero hindi lang naman yun yung kaya natin gawin or hindi lang naman yun yung trabaho na pwede natin tahakin. Most of the people na kilala ko sa Pilipinas, nasa directing industry na rin sila. Sila na yung parang casting agent na rin sila. So, maraming pwedeng gawin. Sa experience ko, maswerte ako na yung nanay ko kahit sinabi ko na eto talaga yung gusto ko. Actually, pares tayo. Yung course ko before is medyo in line sa fine arts and draftsman. So, design ng bahay, ganyan. Pero after 2 years, sabi ko, hindi talaga to eh. So, trinay ko siya, pero after 2 years, sabi ko, hindi talaga to yung gusto ng puso ko. So, ang ginawa ko, sige, pumunta ako ng Manila, take ako ng dance classes, and pinakita ko, hindi naman pinakita or prove, parang ginawa ko lang talaga kung ano yung gusto ko, and eventually na-realize siguro ng nanay ko na, yeah, okay, ito yung gusto niyang gawin, and somehow magaling siya. Siguro, yes. Siguro, yun, na may kinikita siya kahit papaano. So, along the way, yung support ng nanay ko is all the way naman na. Wala na siyang... we have to prove to them pa. Yes. Yeah. Okay, so balik na tayo dito sa Dubai. So you got here fresh from the Philippines, no? First time mo yun? Yes. Okay, so ano una-una mong na-feel? Anong unang napansin culture-wise? Bukod sa first time kong maging OFW, paglapag ko dito, syempre, wow, ang ganda ng Dubai. Work environment, na-overwhelm ako hindi sa workload, na-overwhelm ako na sense na dahil magkakaiba ng lahi yung magkakatrabaho. I mean, hindi naman yun yung first time kasi kahit sa Pilipinas, minsan may nakakatrabaho kaming ibang lahi and all. Pero medyo makikita mo yung tingin nila sa Pilipino compare sa ibang lahi. Are we talking about locals or ibang expats din? Expats din. Yeah. Okay. Minsan, nagkakaroon ng discussion na kung san mostly nag-train yung Filipino as a professional dancer, ano ba talaga yung kaya natin gawin, ganyan. And ako, hindi ako professionally trained. I can't afford to do ballet training, ganyan. Kasi sobrang mahal ng ballet training sa atin. Kung wala kang sponsor or hindi ka pinanganak na mayaman, hindi ka makakapag-train ng ballet. And taking classes din sa Pilipinas is mahal din kung wala kang ibang trabaho. So, minsan yung ibang lahi, hindi sila makapaniwala na yung mga Pilipino nagtatraining sa kalsada, sa saradong 7-Eleven, yung mga ganon. Sa semento, at yung mga discussion na yan, sobrang proud ako na i-share sa kanila na, wala kaming professional training, pero I think yun nga, yung hard work and yung drive namin para makuha or mag-improve yung skill namin. That's the main reason why maraming Pilipino sa buong mundo. Kung bakit hinahire yung mga Pilipino, hindi lang dahil magagaling sila. It's also because kung paano nila, ano yung background nila, paano sila umabot sa ganung skill level. Especially paano natuto. Bago na lang kasi yung may mga classes for kids, di ba? Nung panahon naman natin. True. May classes for basketball, pero may ballet classes, pero not so much, wala pang hip-hop masyado doon, di ba? Yes. Wala pang hip-hop classes, walang modern, contemporary, never heard. Kung gusto mo matutong tumambling, kalsada ka sa talaga. kalsada Yung mga kaibigan mo, tara. Yung may kutsyon na tinapon, doon kayo tatapon. Sa mga probinsya, sa ano lang nagtitraining, sa palayan. It made you well-rounded dancer. Okay. So, ano yung mga naririnig mo? Ano yung mga usap-usapan nila? And how did it affect you? Hindi naman sa undertrain, parang hindi lang sila parang well-convinced na pag may Pilipino na ganito yung trabaho or parang mataas yung position. Ang dami mo munang kailangan patunayan para before sila maniwala na eto talaga yung kaya namin gawin. So, alam mo yan, parang... Bakit kaya? I think siguro naging ano na rin siya, parang yung mga tao before us, naging, hindi naman siya tradition, more of parang nakasanayan nila na, for us Filipinos, normal sa atin yung maging sobrang humble.
So sa sobrang humble natin, parang feeling ko, yung humbleness, nagiging way siya to the point na parang masyado na natin binababa yung sarili natin compare sa ibang lahi. Yeah. You're right. I think yun yung isang reason, kumbaga, nagiging, hindi naman mababa, parang nagiging... Well, bumaba. 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 There's walang sweet way to say. Mas mababa ang tingin sa atin dahil sa ganun. Yeah, I think it has something to do with colonial mentality din na we don't want to outdo our masters. Yung ganong idea na kapag pinuri ka, hindi po mas... I think, agree ako doon, and malaking factor, malaking reason yung dahil sinakop tayo ng maraming bansa. So parang, sinakop lang tayo ng maraming ibang bansa. Parang tingin natin sa ibang mga bansa, sila yung superior. So dinala natin siya sa work environment hanggang sa kung anong ginagawa natin sa buhay. What's the proper way to deal with it? Anong halimbawa may pumuri sa'yo? What's the best way to answer it sa inyo? If you think na talagang maganda yung na-produce mo or maganda yung ginawa mo or yung pinupuri nila sa'yo is true, then just say, like, thank you, appreciate it. Yeah, accept it. Yeah. Kasi lalo na kung pinaghirapan mo naman talaga, di ba? So, I think we really have to change that mentality. And it has to come from us, from the new generation. No? Hindi, kung yung mga lumang tao, ganun sila. Ngayong may realization na tayo na ganun, we have to change the way we answer. No? Idadagdag ko rin dun sa question mo na parang kung ano yung sinasabi ng ibang lahi. And a positive note naman, most of the time naman, mas karamihan, mas sinasabi nila na yung mga Filipino talaga, why are you so talented? Bakit lahat kayo marunong kumanta? Ganyan. And then ina-explain namin sa kanila na parang natural lang sa atin yung pag may birthday, may fiesta or whatever, kahit may patay, may karaoke, ganyan. And minsan, alam mo yun, na yung out of curiosity, sobrang na-enjoy nila yung mga ganong stories. So, marami namang ibang lahi din. Ibang lahi na pumupuri din sa Pilipino. Hindi naman lahat. I think, ano naman sila, mapagpuri naman sila. It's just that yung kung paano lang tayo sumagot. Yeah, yung exception. And also, education din, kailangan din natin silang turuan na we're third world, pero may TV naman kami, no? Inabot naman kami ng internet, di ba? I mean, kasi hanggang ngayon may mga tao pa rin na ang iniisip sa Pilipinas, nakatira tayo sa bundok, sa bukid, sa stilts, di ba? Or kasi ang metropolitan natin magulo, mausok, na backward tayo. When in fact, I think laban na laban naman tayo. Ano naman, hindi naman tayo nahuhuli. Na I think we have to educate them na yun yung mga sabi nila. How is it working with them? Like, if you will compare them to other Filipino dancers, performers. Nung first time ko ma-experience yung work environment, dynamic-wise, hindi ko siya tinake as parang magulo or parang something negative. Actually, kasi me as a person, gusto ko yung something na china-challenge ako. Bukod sa language barrier, I think dahil sa training background ng iba-ibang lahi, especially Filipino, I think masasabi ko, kung mako-compare ko yung the way magtrabaho yung Filipino is yung kasipagan talaga. Parang hindi mo na kailangang sabihin na, uy, wala tayong ginagawa, o sige, mag-rehearse ka dyan, review mo yung mga ibang parts. I mean, hindi ko naman sinasabi na lahat ng lahi ganun, pero mostly, yun yung ibang lahi na parang kailangan mo muna silang spoon-feed na, wala tayong ginagawa, mag-training ka dyan. Kung sila yung may background ng, as in well-trained sila galing sila sa prestige na school, mamahaling school, proper training. Dapat sila yung may alam nitong mga bagay na to Well, tayo, hindi natin to na-experience dahil wala tayong pang-training, wala tayong pang-enroll, ganyan. Pero kusa natin siyang ginagawa. Yun yung masasabing gustong-gusto ko, bakit sobrang gusto kong nagtatrabaho with Filipinos around me as well. And kasipagan at pagkukusa. Hindi siya mawawala sa ating mga Filipino yun. Nung sa inyo ba, not only in Adlib, Filipino culture, yung mga dance nyo, paano ba doon? Parang teatro ba? Kasi nag-theater ako for a while. Ang culture ng lumang theater is sigawan. Di ba? Hoy! Ganyan. But over the years, nagbago na siya. Ikaw ba sa inyo ba ganun din ba? Okay, dahil naman sa ng teatro, galing din ako sa teatro before ako mag-adlib. So, nag-start ako grade 4 until first year college ako. Part ako ng isang local theater company sa probinsya namin, sa Pampanga, Arte Santa Rita.
So yun, we do local shows, full-on Kapampangan Zarzuela. Oh, wow. Original Kapampangan Zarzuela, original music, original story. And then, yung company na yun, siya din yung main reason bakit ako nakapagtapos ng high school. And eventually nakapag-aral din ng college na hindi ko tinapos. And siya din yung nagbigay ng opportunity sa akin to experience, to go to the US. Nag-show siya sa US, different cities, to promote Kapampangan culture din. And then after that, going back, naging ad-lib ako. Comparing the culture, yung sinabi mo kung may sigawan ba, ganyan kung paano tayo matrain, I think hindi yun nawawala sa ating mga Pilipino. Kasi literal, as in sigawan, mura, as in mamumura ka talaga ng malutong, maya-maya, may lumilipad na sapatos or upuan. Kung ikukwento mo yan sa ibang tao, parang sobrang na siya, harsh na siya or parang abuse na siya. Pero dahil sa atin, sa kultura natin, parang hindi ko naman parang normalize natin siya. Parang okay lang yun. Well, hindi siya okay, pero masasabi ko na with that experience, dun mas pinatatag tayo. Yun yung isa sa reason bakit magagaling yung mga Pilipino kung paano sila na-train. Hindi siya parang minura ka, sinigawan ka, biglang may natapon na sapatos sa'yo is power trip lang. Power trip lang. Yung mga seniors natin, yung mga mentors ko, ganun sila ka-passionate sa ginagawa nila. Ganun sila mag-react pag may mga bagay silang ayaw na nakikita or mali yung ginagawa mo. Kasi ganun nila kamahal yung ginagawa nila. Ganun yung quality or product na gusto nilang ipasa sa'yo. So, it's up to you kung iti-take mo yan as abusive or harsh, pero I think hindi naman. Naabutan natin yung generation na yan. And when you got here, ano yung culture? Magandang question yan. Kasi dito sa company namin, I mean, for sure sa lahat ng kumpanya dito sa Dubai, hindi ka pwedeng sumigaw na lang basta-basta. Definitely hindi mo pwedeng murahin yung colleagues mo. So, malaking adjustment siya in terms of how to discipline people pag may mga mali silang ginagawa. So, which is gusto ko kasi dito ko natutunan kung paano sila, alam mo yun, paano mo sila disiplinahin using other methods. Nag-agree din naman ako na hindi mo kailangan sumigaw to feel powerful or to feel superior. Hindi mo kailangan sumigaw para pakinggan ka ng isang tao. Minsan, kailangan lang nilang maintindihan kung, ano ba yung mali kong nagawa? Ano pa yung pwede kong gawin to improve it? Sobrang opposite niya kung paano tayo magtrabaho sa Pilipinas or kung paano tayo na-train sa Pilipinas. Dito talaga, kailangan mong kontrolin yung, outburst, emotion. Yeah, emotion. Yeah. I think it's more emotion, control ng emotion, hindi yung frustration. Kung gusto mong magtagal sa trabaho mo, huwag kang sumigaw. Huwag kang sumigaw. Naintindihan ko. So as a Filipino choreographer, was there any pressure for you to be better than them or at least make them feel like you're better than them kasi nga ikaw yung nagtuturo? Kumbaga parang deserve ko ba yung spot na to? Deserve ko ba yung position na to? Parang gano'n. Oo, this is between you and your head, hindi sa kanila. Para mabigyan ka ng gantong opportunity and position to be a head choreographer sa isang malaking kumpanya sa Dubai, hindi natin maiwasan yung, tama ba, imposter syndrome ba yan? Na may bubulong sa'yo na parang, deserve ko ba tong position na to? Ganyan. Pupunta ako sa advice kung ano yung pwedeng nating gawin para malabanan yun. Normal lang sa atin yung i-doubt natin yung sarili natin. Hindi yun mawawala. Hindi yun parang, may isang tao na never yun din-out. I don't think so. For sure, at some point sa buhay mo, i-doubt mo yung sarili mo na parang, magaling ba talaga ako? Kaya ko ba ito talagang gawin? I think ang mabibigay kong advice is, if binigay sa'yo ni Lord or ng universe itong opportunity na to, it means para talaga siya sa'yo. And if feel mo na hindi siya, me personally, ang advice ko is, gawin mo pa rin siya. If you feel na hindi ka ready, gawin mo pa rin siya. Medyo contradicting siya kasi parang sa ibang trabaho, parang kailangan mo muna maging ready para makuha tong posisyon na to eh. Sa atin as creatives, gawin mo muna siya, and kung merong mga parts na hindi ka pa alam, along the way, figure it out. Alam mo yan, figure it out, aralin mo, mag-training ka, and eventually yun, magagawa mo siya ng tama. Me personally, nung nabigay sa akin tong posisyon na to, 100% dinout ko yung sarili ko kasi, okay, aside from yun nga, yung mentality natin na, okay, Filipino, head choreographer, parang, okay, kaya ko ba to? Ang ginagawa ko para malabanan yung kung sino man bumubulong sa utak ko is, yun, nilulook back ko yung mga experience ko sa Pilipinas and kung ano yung kaya ko talagang gawin. Nung una akong pumunta dito sa Dubai, parang isip ko, shit, back to zero ako. Aside from, literal, wala akong network. Marami akong kaibigan, pero network, opportunity-wise, wala, zero talaga. Pinaintindi ko sa sarili ko na, hindi ka naman literal na back to zero eh. Kung ano yung natutunan mo from grade school ka,
kung ano yung sinasayaw mo nung bata ka, yung training mo hanggang lumaki ka, kung ano yung mga tinuro sa'yo ng mentors mo, yun yung baon mo eh. Hindi pera, kasi wala akong pera pagdating dito sa Dubai. Yun yung baon mo, yun yung puhunan mo eh. Nung dinadoubt yung sarili ko, yun, binabalikan ko yung mga experience ko sa Pilipinas and kung ano yung kaya kong gawin. Okay, binigay nila itong trabaho nito sa akin kasi alam nila na They believe in you. yeah, may kaya akong ilapag sa mesang to. I will have to agree with you. Yeah, ganyan din ang pinamukha sa akin nung hindi ng mga tao. Pero nung pagdating ko dito, shut back to zero. But I think pareho tayo pinaglaanan na no, it's the totality of everything that I've done. Para siyang grand exam. Yes. Na Yeah, ito na yon. And yan din yung sinasabi. Gusto kong iparating sa mga tao, lalo na mga creatives dito sa Dubai na medyo pumipetiks-petiks na nandito lang for work, para lang kumita. No, we're not here para kumita lang. We're here. Exam na to, guys. Yeah. Yung ibang tao nangangarap lang pumunta sa ibang bansa para maipakita kung ano yung gusto nila. Pero ito, kung nasa grand finals na tayo, yung sinasabi natin na international stage, ito na yung international stage. Yes. So yung mga mediocre na trabaho, yung mga pucho-pucho, dapat natanggal na sa utak natin. Dapat kumbaga, itaas mo na yung level mo. Yes. If baguhan ka at nandito ka sa Dubai, lucky you, di ba? Yeah. Na-maximize the opportunities, the exposure kung anong meron ka. So, yun yung nakaka-frustrate. Yeah. Na, Totoo. nandito na tayo eh, gandahan na natin. Totoo. I-share ko lang din, sobrang swerte ko sa company namin and sa mga bosses ko. Dahil yung opportunity na binigay nila sa akin is, which is my choice din, nung in-offer nila to, yung head choreographer role. Kasi pwedeng yun lang yung focus ko, yun na lang yung trabaho ko. Pero in-explain ko sa kanila, alam ko kung gaano mas bibigat yung workload ko dahil i-oversee or mag-create ako ng show for this venue and sa ibang venues pa namin, which is 15 plus venues. Oh, yeah? Yeah, and then we're performing here and other venues as well sa JBR. Sinuportahan nila ako na aside from head choreographing and being the creative lead, inalaw pa rin nila ako to perform. Kasi yun yung minention ko sa nila, never kong i-give up mag-perform. Kahit gaano siya kapagod, yes, mag-choreo ako, gawa ako ng show, pero gusto ko, sumasayaw pa rin ako, kasama pa rin ako. And dun sa minention mo, para sa ating Filipino creatives, hindi ko na siya i-sugarcoat or parang hindi ako magpapaka-hipokrito na para sabing, hindi tayo pumunta ng ibang bansa para kumita ng pera. Bakit tayo mangingibang bansa, mapalayo sa Pilipinas at sa mga kaibigan natin kung hindi para sa pera? Reality-wise, yes, magtatrabaho tayo para sa pera. Pero paano natin siya lalabanan? I-separate natin yung work natin, kung saan tayo kumikita ng pera. Pero while that is happening, kailangan din natin mahanap yung totoong purpose natin sa buhay. Before, akala ko yung purpose ko sa buhay is makapagtrabaho sa ibang bansa, world stage, ganyan, international stage, ibang market, and that's it. And nung na-achieve ko siya, parang may kulang pa rin. Doing this show and other venues as well, I think yung pinaka-purpose ko is hindi mismo kung ano yung kaya kong gawin. Yung purpose ko is kung ano yung epekto niya sa mga taong nakakapanood ng show namin or yung mga creation ko. I-share ko lang, like, last year, ang show namin dito is Down the Rabbit Hole, very Alice in Wonderland inspired. And yung role ko is White Rabbit. Every night, pag may mga lola or old people na nanonood, and then normally kasi after the show, applause, curtain call, exit na kami. And then may mga staff na pupunta sa likod, uy, may gustong mag-meet sa'yo. Hindi ko sila kakilala, pero sobrang appreciative nila na, thank you, sobrang na-enjoy ko yung show nyo. Ganyan. As in, sobrang nabalik daw sila sa kabataan nila kasi yung music na ginagamit namin doon is very 70s, 80s, ganyan. So, seeing that moment, parang doon ko na-realize na, shit, eto yung pinaka-reason and purpose bakit ko ginagawa tong trabaho to. Hindi lang aside from sa pera, eto yun, yung makita sa mga tao yung epekto ng quality and product natin. Regarding sa pera, money is the effect of doing good, of performing good, of being good. Kung pumunta ka dito para kumita ng pera, kahit kukuriputin ka, yung pinag-usapan natin ganito, presyo ka na mababa, tatanggapin mo kasi kikita ka ng pera. Yes. Pero kung ang purpose mo dito is, let's say, sa'yo nga magbigay ng saya sa tao, ganyan, you will be paid for doing that. And mas effective ka magpasaya
mas malaki ang ibabayad sa iyo. Yes. Ang willing na ibayad sa iyo ng tao. Hence, yan yung perang ipapadala mo. Yes. Kumbaga, kailangan natin i-reframe din yon na, oo, kailangan natin ng pera, pero hindi pera ang punot dulo. Yes. Di ba? Yeah. Yan yung effect ng pagiging magaling sa trabaho. Yeah. And hindi siya natatapos. I think hindi siya na-achieve ko na to ngayon, di ba? Yeah. You still I think it's part of growing of life and growing old na hahanap-hanapin mo after this, ano ba talaga yung kaya ko pang ibigay? Ano pa yung hinahanap ko ngayon? Otherwise, magiging stagnant ka na lang. Mas-stuck ka na lang. And I think dun nag-start yung feeling na pagod ka na sa ginagawa mo. Pwedeng mali ako. Choice din siya. Kung kontento ka na sa ginagawa mo, good for you. For as long as na-sustain ka niya in terms of financial and all. Pero I think, yun, aside from yung main work mo, kailangan natin maghanap ng ibang channel. I've met people who found peace and contentment and they've settled down. And sabi ko, shit, gusto ko rin ng ganun. Gusto ko rin ng ganyang peace of mind lang. Ganun. Hindi na itong rat race na ginagalawan natin. But you know, even if they're contented and tahimik na yung buhay nila, may asa, may ganyan, they still do something on the sides. They're not paid, hindi siya career. Pero they keep on doing something. Either charity or art lesson, they participate in community building. Pero meron pa rin to fill in that purpose sa sarili. So hindi siya talaga nawawala. End game. I think general creative people then, yung goals natin and creativity, wala siyang end game. Parang tuloy-tuloy siya. Even the greatest artists, painters, di ba? Tuloy-tuloy. Nag-iiba siguro yung lifestyle. Yes, Nagiging mas yumaman ka na. Hindi ka na naghahabol ng magluto ng sinaing. May gagawa na para sa'yo. Pero mag-iba yung lifestyle. Pero yung purpose, yung drive, yung things that we do, nandun pa rin. Totoo yan. Balikan natin yung gumagawa ka ng show for 15 restaurants? So yung company namin, F&B company siya. So half of our venues are dinner shows and like a restaurant na merong entertainment. Currently, itong show house and STK in JBR and Fuego sa Atlantis. So yun. And LSB, kung alam yung LSB sa JBR din. Okay. So, yun. So, parang ang dami. So, how's your day like? Management-wise, maswerte ako na yung manager ko is hands-on sa gantong bagay. Kasi alam namin na marami tayong venues na kailangan i-cover. Even though yung ibang venues hindi naman kailangan ng full show, kailangan lang ng roaming characters or alam mo yun, DJ or kailangan lang ng musician or singer, ganyan. Namamanage namin siya by planning ahead, really. Scheduling rehearsals, kailangan mong planuhin way before this month or maybe 2 months before kung sino yung taong kailangan dito sa venue na to. Naso-survive naman namin siya. So, challenging siya in a way na dahil iba-ibang venues, iba-ibang concept. So, yung creative mind natin, kailangan din nating hatiin sa iba-ibang part na parang importante yung rest. Kasi kung create lang tayo ng create and hindi napapahinga yung utang natin, then yun. Nakakaloka siya. At saka kailangan mo i-compartmentalize yung ideas ng pang naka-folder sa utak. Kung itong performance na to para sang venue ba to, ganyan. Saan ba siya bagay, ganyan. Anong a day in a life mo? Like, how do you start your day? Working day ko, pag may show kami, nag-start siya like around 8 p.m. Then mag-e-end kami on a Thursday nag-e-end kami ng 11 p.m. Pag Friday and weekend, nag-e-end kami ng 12 a.m. So pag uwi, kain, pag may chance, tulog, and then itetake ko yung whole morning kung walang meeting sa office pa to rest, like fully rest. Ayun. Anong oras na yan? Normally 11 a.m. Pero pag walang meeting sa office yan, so minsan, pag may meeting sa office, kailangan mong gumising ng 8 a.m. kahit nagtrabaho ka ng late sa gabi. Rehearsals ng afternoon, normally nag-start siya ng 1 or 2 p.m. until 5 p.m. And then team break, and then show na ulit. Every day?
Every day. Pag may bagong show, for example, ang venue na to, na magra-run for 8 months or a year, and then every day ganun yung ganap. Pero pag naman kumalma na, pag okay na stage na sa live, nagre-rehearse na lang kami once a week or twice a week. So, and then most of the time, sa office naman ako. Pero nag-iisip ka na kasi noon ng bagong... Yes. And the cycle continues. May pahinga tayo pero hindi siya literal na pahinga. Ayun. Yeah. So busy din. Compared sa Manila life, dancing in Manila, alin ang mas hectic? Interesting yung question na yan. Kasi... Nakikita ko kasi kayo nun. Mas hectic. Ano yan? Ang hirap niya na. Mas hectic sa Pilipinas in a way na dahil mababa yung sahod, kailangan mong gumawa ng iba pang trabaho. So, kailangan mo rumakit. So, example sa akin, nung meron kaming studio, so nagtuturo ko ng dance class, let's say from 11 a.m. and then maybe, so 3 dance class, isang choreo class, isang fitness class sa afternoon, and then isa pang choreo class sa gabi. Okay. And then after that, magre-rehearse kami until midnight, let's say until 3 a.m. for a corporate event. The next day, tulog lang ulit na naman. Or minsan, hahanap ako ng sarili kong racket outside the dance company. Alam mo, to compensate kung ano pa yung, shit, parang kulang yung budget ko for this month. So, kailangan mong rumakit. So, for me, hectic yun. Nakakapagod siya. Naghahabol. Dito naman sa Dubai, sobrang busy niya, pero dahil yung compensation is mas malaki. Happy ka. So parang hindi mo nararamdaman masyado yung pagod. And hindi ko alam kung ako lang to, parang sobrang bilis ng araw dito. As in, parang dumaan na lang siya. Any negative Filipino traits na napapansin mo na kailangan baguhin? I think nabanggit na natin siya kanina, na para bang the more na sa atin nang gagaling yung pambababa sa sarili natin, the more na ganun tayo titingnan ng ibang lahi. Ang dance community ba ma-chismis? In general, hindi lang to Pilipino. Sobrang lumalaking dance community dito sa Dubai. And hindi ko rin masasabing active ako sa circle na yun. Dahil, yun nga, magkakaiba kami ng work environment. Mas entertainment and F&B industry ako. Karamihan ng active dance community members are nasa battling, nasa teaching dance classes and all. Minsan may mga, alam mo yun, hindi natin maiwasan yung chismis at, hindi naman magaling yan eh. Nagko-choreo lang siya for dinner show eh, ganyan. Sana matigil natin yun. Yun yung gusto kong sabihin ngayon, na parang... Kapwa Pilipino yan? Minsan kapwa Pilipino, minsan ibang lahi. Na parang, di porket nasa entertainment industry ka, di porket nasa battling scene ka, di porket nasa teaching dance class scene ka, is kailangan na nating sinong mas superior, sinong mas magaling. Hindi ko lang sinasabing dito sa Dubai. I think kahit sa Pilipinas din, merong ganong comparison na kailangan natin tigilan. Kasi kaya as a whole, hindi talaga siya, minsan, kaya hirap na hirap tayong pagsama-samahin eh. Kasi minsan at the back of our head, hindi natin naiiwasan na mag-isip ng ganon eh. Which is very wrong. Hindi dahil sa nagko-choreograph ka sa restaurant, hindi ka na magaling. Hindi dahil sa battling scene ka ikaw na yung pinakamagaling. Iba ng siguro, intention and purpose. Totoo yan. Tinanong ko yung kay Ace last time sa isang interview and may maganda siyang sinabi. We have to respect each other's hustle. Nandito ka, ito yung ginagawa mo. Kung may nakikita kang or may feeling ka about yung kapwa mo Pilipino na sa ibang arena, sa'yo mo na lang yan. Huwag mo nang i-chika sa iba, na kung hindi man din lang naman makakatulong sa kanya. Kasi, let's face it, nandito tayong lahat, hindi ganun kasarapan ang buhay. Malayo tayo sa bahay. Ganun. So, instead na i-push mo siya, kung hindi mo kayang i-push, wag mo na lang ibaba. Kung wala ka naman magandang sasabihin, wag mo na lang sabihin or sarilinin mo na lang. And dahil sobrang late ng dance community dito, late lang din ng Dubai, minsan nakakarating na lang sa'yo na parang, talaga ba sinabi niya yan?
okay, then it's up to you na lang kung paano mo siya dance battle. Ayun. Pero tama ka, dapat ano na lang focus na lang tayo sa sarili nating ginagawa. Alam mo, kung feeling mo mas magaling ka dun sa ibang venue or mas magaling ka sa ibang dancer, then good for you. Then pero i-take mo siya sa sarili mo, then focus ka sa ginagawa mo para mas lalo ka pang gumaling. Recently nakikita ko sa socials mo, parang ang dami mong ginagawa. Ano mga pinagkakaabalahan mo? Yeah. In line to dun sa binanggit ko kanina na parang tayo as a creative, kung ano man yung ginagawa natin, me as a choreographer, as a dancer, minake sure ko sa sarili ko na hindi lang to yung gusto kong gawin. Right now, nagtatry akong mag-focus sa filmmaking. Nag-start siya, kumbaga na-start ako ma-addict sa gantong hobby. Kasi pagdating ko sa Dubai, isa dun sa colleague namin before, singer siya, si Erini. Out of nowhere parang, uy, gusto mo bang i-creative direct or choreograph yung music video ko, ganyan-ganyan. Taga-UK siya. Then, eto na naman tayo. Siyempre, nag-doubt ako sa sarili ko. Parang, kaya ko ba to? Parang ako mismo magko-choreograph or magdi-direct or creative direct. Kasi sa Pilipinas, more of assist lang din. Parang shadowing people, ganyan. Tapos, okay. Tapos yun, ginawa ko siya. Kahit medyo pinanghinaan ako ng loob. Nagustuhan niya yung output. And kinuha niya pa ako dun sa next niyang music video. And through that, marami pang ibang kumontak sa akin to creative direct and choreograph their music videos. And then sabi ko, okay. So parang pwede rin pala dito sa Dubai yun, na parang aside from choreographing for venues and performing, pwede ko rin tahakin tong landas na to. And then, dahil din, napadpad ako sa filmmaking, dahil din sa, alam mo yun, parang natural sa ating mga Pilipino yung mag-film ng random things using our phones. And ako, hindi ko nga alam kung paano ko nagagawa ito ngayon kasi sobrang mahihayin ako sa camera. So, mahilig ako mag-film ng, halimbawa, sasayaw lang ako sa bahay, reference lang, hindi to for TikTok or whatever, sasayaw lang ako sa bahay, tapos i-film ko siya, then okay, parang magandang gawin to, parang creative shots or whatever, ganyan. Just by using my phone. After a year, ayun, parang sige, try ko kayang mag-film ng mga concept videos, dance videos ko. Kasi yung kinikreate ko for our venues, baka pwede ring matranslate siya into film, ganyan. Nag-try, ayun, tapos nagpo-post lang ako, wala akong pakialam sa algorithm, hanggang sa may mga nag-acknowledge and nagkagusto sa ginagawa ko. And then fast forward, ayun, ginagawa ko na siya as extra racket din, extra income. And for myself din, kahit wala akong kinikita, minamake sure ko na outside work, nagkikreate ako something, content, short form man yan, or concept videos. So yun. Which part of filmmaking do you like most? Yung editing or yung shooting? I think the whole creative process. Kasi, i-share ko lang, yung recent work ko is called Code Red. So, nag-start siya. Pwede ko ba siyang sabihin? Go. Nag-start siya, yung kaibigan ko, nagdala siya. Sakala ko, kasi pagod na pagod ako that day. Yun yung time binubuo namin tong show na to, nag-start pa lang kami. So sabi ko, sobrang pagod ko, sige, para ma-relax ako. Yung effect, opposite siya. Hindi ako makatulog. Bagsak yung katawan ko, pero yung utak ko, andar siya ng andar. Kahit anong pikit ng mata ko, bali-baliktaran, andar siya ng andar. Tapos, nakatulog ata ako 6 a.m. As in may araw na. Pagkagising ko, lunchtime, na-realize ko, yung umaandar yung utak ko na yun. So kung gumawa ng video, isang babae lang, naka-red dress, white background, malumanay na kanta, tapos yung gusto niyang i-express is, deserve ko tong spot na to. Deserve ko yung spotlight na yan. So very random lang siyang idea. Tapos, nung trinay ko siyang alalahanin, the next day, yung lunchtime, so sabi ko, sige, gawa ko ng concept video about isang girl, kailangan niyang makuha yung spotlight or pangarap niya. The next day, nag-post lang ako, na-realize ko, what if gawin ko siyang big production na? Nag-post ako sa Instagram, hi, I need 25 girls who are willing to be part of my short dance film. Hindi ko naman i-expect maraming magre-reply. And more than 30 girls yung nag-reply. Wala tong sahod, wala tong as in for creative and art purposes lang. Hanggang na-meet ko sila, nag-rehearse kami, nag-sample film kami using my phone, and then yung friend ko din, si Mateo, to properly filmed it. And then may nag-volunteer din to be the production manager para siya na lahat ng mag-aayos ganyan. And wala lahat sahod. Sabi ko, kaya babalik ako dun sa tanong mo kung ano yung favorite part ko sa pag-create is I think yung kabuuan niya. Kasi nung na-produce ko yung dance film na yun, hindi ko ini-expect na a simple dream
is magiging ganito siya kalaki. And then, Saan mo siya pinalabas? tulad ng mga ibang short form ko, pinapost ko lang siya sa IG, sa FB. Wala. Basta post lang ako ng post eh. Kung sino makakita, good. Kung sinong makarelate or magustuhan nila, good. Pinost ko siya right before ako pumunta kasi pupunta ako ng Colombia for vacation sa family ng girlfriend ko. And then, ayun, sobrang laki ng reception niya, tanggap ng ibang tao. Kasi dito sa Dubai, ang daming nakarelate about dun sa concept. Yun nga, kasi yung main concept ng Code Red is about sa mga babaeng hindi natatanggap sa trabaho, nare-reject sa mga casting dahil lang sa appearances, sa height, sa size and stuff. Pero most of them na nare-reject, sila talaga yung kayang mag-deliver ng trabahong yun. Nakaka-frustrate siya, pero sa tingin ko, masasabi ko sa ngayon, medyo nagbabago na yung ganung sistema, especially sa ibang bansa. Kasi marami na ako nakikitang plus size na dancers. Mas open na. Mas open. I hope dito sa Dubai, medyo ganun na rin yung maging mangyari in terms of buong creative industry. And even sa corporate world, guess-wise, naging open na lahat yung tao eh. Regardless kung maliit ka, ano yung skin color mo, ano yung size mo, pero kung the way ka naman mag-perform is nade-deliver mo yung kung anong gustong maramdaman ng tao, papalakpakan ka pa rin at magugustuhan ka nila. I think yung battle lang sa topic na to is sa mga business owners pa rin, na I hope in the future magbago na. Kasi na minsan wala tayong magagawa. Yes, talented ka. Yes, kaya mong i-deliver to sa market nila. Alam mo yun, yung creative perspective and sa business perspective nila, kailangan pa rin nilang, alam mo yun, mas pinupush pa rin nila na, hindi kailangan namin na matangkad maputi Alam mo They yun? associate premium to whiteness. Yes. Na totally hindi ako nag-agree doon. Yeah, maganda yung maganda yung project mo, yung Red project mo, because it only shows na if you want something dito sa Dubai, hindi siya effort, hindi mo kailangan ng malaking puhunan to do it. You know, hindi mo kailangan pagkagastusan. You just need to call and like-minded people na gusto send yung message na yun. And people will come. Sabi nga, ganun. And yan din ang sabi ni Kim Barrick from our first episode. Kapag may opportunity, pag may nagtanong sa'yo na, can you do this? Can you do that? Kung gusto mo at kahit hindi mo pa nagagawa, yes na kagad ang sagot. And then, saka mo na siya problemahin kung paano mo gagawin because may solusyon. So, those are the lessons that I and JK is learning from this journey na oo nga no, pwede pala tayo maging gano'n no, na oo nga no, kung gusto mo maging director, ba't hindi ka maging director? Kung gusto mo wala namang nang kukontra sa iyo na or magsasabi na hindi ka director kasi lahat naman dito hindi ka naman sikat para alam kung anong ginagawa mo from the very start. So you can fake it until you make it. So, anong naging effect ng Red sa community? Yun, aside from yung mga people dito sa Dubai and sa UAE and even sa Pilipinas, maganda yung reception niya, as in nakarelate yung maraming tao. While nasa Colombia ako, na-feature yung content namin sa Love in Dubai. So, unfortunately, wala ako para mag-attend ng interview, pero yung production manager ko yung umattend and one of the cast. So yun, in-explain nila doon kung paano yung creative process, ano yung concept and all, pinag-usapan and rinash nila ng konti yung mismong content. And napag-usapan doon kung ano yung mga nationalities, ganyan. And most of the cast na involved doon sa Code Red are Filipino women and production manager ko is a Filipino as well. I think magandang effect yun and opportunity to showcase Filipino creativity in a bigger scale. So, sobrang grateful ako dun sa opportunity yun na feature yung content ko sa Love in Dubai kasi maraming nakakita na sobrang daming Filipino creatives and magagaling na Filipino creatives dito sa Dubai. Hopefully, you can do more of that. Pwede mong gawing series yan. Yes, wink. Ibang color naman. Yes. Recently, may balita na si Disney nandito na sa UAE. So, let's expect like when Disney started in Hong Kong, it attracted a lot of Filipino performers. So, baka magpuntahan din ng mga Pilipino dito. So, what would you advise Filipino performers, dancers who would be trying to Disney? I think this season, sobrang malaki na yung pagbabago in terms of height requirement. Ganyan. Kasi I myself, nag-try akong mag-audition sa isang cruise ship. Hindi ako natanggap before dahil sa height ko. Parang nakapasa ako sa first batch of audition, ganyan, okay, we like your talent, blah, blah, blah. Second batch,
ligwak ako kasi dahil sa height. Which is understandable kasi sa mga cruise ship, as in matatangkad lahat, malalaki katawan and all. Pero this season, as in marami na ako nakikita even sa ibang Disneyland, Hong Kong, or iba-ibang bansa na hindi lahat matatangkad, maliliit, whatever. I think mabibigay ko lang advice is if you really want to do it, if gusto mong mag-work sa Disneyland or gusto mong mag-ibang bansa, kahit hindi man dito sa UAE or sa ibang Disneyland or sa ibang bansa, is yeah, go for it. Just make sure lang na dahil yung, kumbaga, yung game system in terms of hiring people ngayon, medyo nag-iiba na rin eh. So, una siguro, masasabi ko, i-prepare nyo yung updated CV nyo. And now, mas nauuso, or hindi naman nauuso, mas nire-require na yung short dance reel. So, compile nyo yung mga best of the best performances nyo or creations nyo. Then yun, edit nyo lang. Make sure lang na updated lahat ng mga materials nyo before sending it to the client. If man ma-accept kayo sa first round and then umabot kayo sa live audition, kailangan lang natin tandaan ulit na hindi porket Pilipino tayo is mas magagaling na automatic yung ibang lahi sa atin. Hanapin natin yung main reason bakit natin gagawin yung audition na yun. Hanapin natin yung main reason bakit natin ginagawa yung pagsasayaw or whatever, creating. Gawin lang natin lagi yung best natin and wag tayong panghinaan na loob or matakot sa ibang lahi. Okay? Kung meron man dapat silang katakutan, tayo yun. Sorry. Yes. Okay, mindset-wise, ano kailangan nilang i-prepare? So, living away from home. I think sobrang importante nun kasi hindi mo lang iiwan yung mga kaibigan mo, hindi mo lang iiwan yung family mo sa Pilipinas, hindi mo lang iiwan yung nabuo mong network sa Pilipinas. Going to a different country, may pakiramdam tayo na parang iniwan natin yung sarili natin. And literal na parang ibang tao yung pupunta sa ibang bansa. So, saying that, parang sobrang magiging empty yung pakiramdam at first, especially first week, 2 weeks, or even ilang months. Balikan natin bakit natin siya gagawin. If feeling mo kaya mo siya, like really ready, and yung reason mo to go to a different country is talagang para sa sarili mo and para sa pamilya mo, then I think yun yung isang malaking bagay na tutulong sa'yo along the way. If it's worth the sacrifice. Yes, yes, yes. Ikaw ba nung nag-struggle nung bago ka dito? Yeah, first month talagang mahirap. Kasi bukod sa, yun nga, ang pinanggalingan ko sa Pilipinas is pandemic days, naubos yung savings ko. So, wala akong choice. So, kailangan ko talagang, okay, i-grab ko ng opportunity nito, hindi ko na kailangan mag-audition. Direct hire na siya eh. So, kahit medyo nalulungkot ako na mas mapapalayo ako sa family ko kasi nasa province sila, sa Manila ako nag-stay. And then, iiwan ko yung network ko, yung students ko, may mga contacts, kahit papaano na hoping ako by that time na after pandemic makakatrabaho ko sila ulit. Wala akong pera dadalhin. So pagdating ko dito, yan, nagstay muna ako sa colleague ko, palipat-lipat din ako ng bahay. And then eventually, nag-i-improve. May mga times na parang ansaya-saya ako sa stage, nagpe-perform and all. After work, parang, hindi pa to show house before, Koyo pa to. Itong, sa likod kasi nito, Marina Lake na yun. Maglalakad lang ako dyan, not to be dramatic. Minsan, iyak ka na lang talaga. As in, mapapatingin ka na lang, parang worth it pa tong ginagawa ko. Kasi kahit may pera, mas malaki yung sahod, pero alam mo yun, na parang sobrang layo mo naman sa bansa kung saan ka lumaki, Pero ngayon, masasagot mo ba yung tanong na yun? Worth it ba to? Yes. Worth it. Kasi, again, hindi lang about financial. Mas nasusuportahan ko yung family ko. May mas nabibigay ako sa parents ko. Yung mga bagay na pinapangarap ko dati na gusto kong bilhin or i-invest. Never ko siya nagawa sa Pilipinas and now nagawa ko siya after 2 years lang. Yung mga bagay na gusto ko rin gawin outside dancing is dito ko siya mas na-explore and yung market mas malawak. So, sobrang fulfilling niya sa pakiramdam na minsan nakakalimutan mo na yung pagod. And yung pagiging homesick, hindi naman mawawala yan. Minsan aatakihin ka. Pero, ayun nga, going back, parang maaalala mo na lang yung kung ano may pinagdaanan mo yung first day mo dito sa Dubai until yung kung nasan ka na ngayon. Hindi ko naman masasabi na sobrang successful ko na parang wow, milyonaryo na siya. Hindi pa po. I think yun yung tamang sagot. Pero kung i-compare ko siya sa lifestyle and kung paano ako namuhay sa Pilipinas is I think sobrang malayo na siya. Nakakuha ka ba ng support ang mga Filipino community or friends? Yeah. 100%. Kasi mostly nang kakilala ko dito, yung literal na kakilala ko is from my past members din sila ng dance company namin sa Adlib. And some
si Kat Sabayle, sa ibang dance company naman siya. Nung pagdating ko dito, yan, usap-usap lang kami sa IG, sa WhatsApp, ganyan. Siyempre, nagbibigay sila ng mga advice, and I think same advice din nung kung na mabibigay natin pag may mga bagong Pilipino na darating dito. So, support system-wise, I think hindi naman nagkulang yung Dubai sa akin. Yeah. Maganda, mabuti. Ito na yung pinakaabangan ng mga tao. Okay. So magkano ba ang kinikita ng dancers? Let's say dancers dito sa Dubai. Yung mga starters. Okay. Iba-iba siya each venue. So I think isa-separate ko na lang yung as a freelancer and as a pag meron kang kontrata na regular job. As a starter, as a dancer, I think kaya mong kumita ng 50K pesos. That's how many in dirhams? Mahina ako sa conversion. 1 to 3,000, 3,500, mga ganyan, no? Tama ba? O mga 3,500. Yeah. Sa isang gig lang yan, For a freelancer, pwede kang kumita ng 50,000 sa pagsunerte ka sa isang gig. So imagine if freelancer ka, then you're doing several gigs in a week. So I think, kung makukumpara mo talaga siya sa Pilipinas. Ilang rehearsals yun? Maybe 3 to 2 rehearsals. And iba pa yung bayad mo sa rehearsals. You know, sometimes they pay, a client pay 450, 500 per rehearsal. May pagkain pa yan, minsan may service pa. So, kukumpara mo siya sa freelancing gigs sa Pilipinas, is sobrang laki ng difference. And then, if regular job naman, siyempre yung visa mo doon, bahala ka na doon. Yun naman ang difference ng freelancing. And of course, kung marami ka ng connections and alam mo yun, kung kilala ka na or marami ka ng agency na napag-auditionan, then good ang maging freelancing, good ang maging freelancer dancer dito. And then, as a contracted naman, pwede kang kumita from 150 to 200. Okay. Yeah. Mga 8 to 10. 10,000. Bagong salta. Yes, yeah. Okay. Yeah. So, ang bagong salta, pwedeng kumita ng 8,500 to 10K dirham as a performer here in Dubai. So, malaking, hindi lang sa Pilipinas. Minsan, tinatanong ko yung mga ibang lahi na sobrang malaki ba ng difference. Kahit mga taga-UK, as in sobrang laki ng difference ng kinikita nila as a performer here compare sa bansa nila. So, what more sa atin? Ako rin. Parang ito ang pinakamalaking difference. Yeah. Yeah. Ano pa? Saan pa sumasayaw? Ano pa bang mga opportunity ng mga dancers dito? Okay, so aside from venues like this, like regular show, dinner show, concept theater shows, yung iba nagpe-freelancing gigs sila for corporate event, special shows, concerts. So sa mga corporate events, how much can they earn? I think same lang din, like 3,500 per gig. Yeah. Okay. Yung iba, nagve-venture din sila into teaching dance classes. Minsan, iba-iba rin yung rate din So, iba-iba kung gaano ka kadalas magturo sa isang linggo. So, yun yung makukuha mo. At per hour yata. Per student, I think regular dito is 80 dirhams per student. And then that's roughly around 1.5 hour of a dance class. So, depende kung marami kang network, maraming a-attend sa'yo, marami kang pera makukuha that night. So, as a dancer, marami ring gumagawa ng, they call it podium dancing. Ito naman yung for the clubs, big clubs here in Dubai. So, ang ginagawa naman nun is no choreography, tatayo lang sila sa podium and then dance, just hyping freestyling, So, just hyping the crowd. And then, I think right now, rate per night is ranging 800 dirhams to 1K. So, good money. Tip. Wala pang tip doon. Wala pang tip doon. So, sobrang good money for a day. Pupunta ka sa venue, sasayaw ka, mag-hype ka ng tao. To earn that money, hindi mo siya makukuha sa one night sa Pilipinas. Hindi. Never. So, I think that's the main reason why a lot of performers are being attracted to go to Dubai. Na hindi natin siya makokontrol. And yun yung main reason kasi compensation-wise, if may talent ka, kaya mong gawin to, yung skill level mo is nandito, kaya mong, no doubt na kaya mong gawin ang mga bagay na to. And so, deserve mong mabayaran ng tama. And for us creatives, wala nang gaganda at hihigit pa to get paid being although kasi creative, hindi naman nakikita doon sa pagsasayaw na yan, yung puyat, yung pagod, yung how many years of dancing. No? So I think, it's high time na you get what mabayaran tayo ng tama. Hindi lang naman to parang, ito yung marerelate natin na parang, pagsasayaw lang yan. Yes, pwede mong sabihin siya, pero yung years and years of training mo, professional man yan or street style training man yan,
ginugol mo yan eh. So, sabi mo nga, eto na yung grand final. So, para sa mga Filipino na gustong mag-abroad or pumunta dito sa Dubai, masasabi kong worth it yung pagod at puyat and yung training natin. At yan, mababayaran tayo ng tama. Yeah. On our next segment, our fast talk. Ayan. So, pinapasuot namin to sa guest. Okay. Filipino Creative. Okay. Okay, so alam mo na to, fast talk. We'll ask questions, walang explain. Quick answers. Question 1. In what creative fields do Filipinos excel the most? Entertainment. Other than entertainment? So, yung Service. Yeah. Service industry. Yeah. Best Filipino trait? Never say never. Hindi sila nag-give up. Worst Filipino trait? Machismis. Name other equally talented dancers or choreographers in Dubai. Kat Sabayle, Ian Aquino, marami pang iba. Filipino creatives who are worth checking out. I think you should follow Gio, the tattooist. He's a tattoo artist here in Dubai. Yeah. My grand vision is? To create more and to not stop creating. Okay. Filipino creatives should improve on? To improve on, know how to sell yung mga sarili nila. Kaya dapat alam nila kung paano ibenta yung product nila. Yan. Okay. Filipino creatives should stop doing what? Should stop basing their creativity sa isang bagay lang. Do you like being called kabayan? Yes. Yes. Do you like being called kabayan by other nationalities? Minsan yes, minsan no. Okay. Best area to live in Dubai for creatives? Magiging bias ako, JBR and Marina. Comfortable monthly income for a Filipino creative in Dubai? I would say 10K. Complete a sentence. Filipino creatives are the best. All right. So, final words and advice. Advice to Filipino creatives or who are into performing arts back home who want to move to Dubai? For us creative people, especially sa performing arts din, na gustong pumunta sa ibang bansa or dito sa Dubai, bukod sa being Filipino, nag-stand out na tayo dahil sa kaya natin gawin and galing natin. Huwag tayo mag-stop mag-training. Alam mo yun, na parang huwag tayo makontento sa kung anong ginagawa natin ngayon. I would say, yun nga, nabanggit ko kanina, huwag tayong mag-base sa isang source of inspiration or creativity lang. For example, source of inspiration or creativity mo in terms of choreography is going to YouTube and that's it. I would say, stop doing that. Sa mundong to, ang daming source, ang daming pwedeng paghugutan ng inspiration. Manood kayo ng old cinema movies. Marami nagsasabi, parents natin, stop browsing or wherever. Browse kayo sa Instagram, listen to music, old music, wag lang sa mga bago or trending music. Alam mo yun, magbasa ka tayo ng libro, documentaries, and maso-surprise ka na parang, wait, hindi naman related sa dancing yun eh. Hindi, maso-surprise ka na yung pinaghugutan ng piyesang to is hindi siya galing sa isang sayaw or music video ni Beyonce or whoever, or ni Britney Spears. Ayan, ang creativity hindi siya nagtatapos sa Beyonce and Britney Spears. Marami pa tayong pwedeng panghugutan ng creativity. Yeah. Ayun. So, I think i-build natin yung ganong mindset na marami tayong pwedeng paghugutan and combine them to make it our own. And yun, that way, mag-stand out ka. You can get inspirations from anywhere, from everywhere. Anything, and the best inspiration is yourself. Char. Yes, hindi, tama yun. Cheesy man siya, pero tama yun. Kasi ikaw lang yung original, ikaw lang yung may ganyan. Totoo yan. Yeah. Advice to Filipino creatives starting their careers in Dubai, those who are probably working in the corporate or nasa ibang field, na gustong i-pursue ang dancing. Regardless kung hindi ka kilala, hindi ka sikat, or baguhan ka sa Dubai, I would say this na hindi totoo na yung opportunity or yung position na deserve mo is or na-deserve natin is para lang sa mga taong sobrang tagal na dito sa Dubai or sobrang mas matanda sa'yo or whatever. Kung feeling mo na, yun nga, na feeling mo na kaya mo namang gawin yung isang bagay or may yung skill level mo and yung talent mo is yun naman yung hinihingi ng company, whether corporate or sa entertainment industry, hindi mo kailangan isipin yan sa sarili mo na, hindi, babalik na naman tayo sa binababa natin sarili natin. Hindi, bago lang ako, kailangan ko muna maghirap. Which is partly true, yes, pero hindi sa lahat ng sitwasyon. Bakit mo kailangan maghirap? Bakit mo kailangan maghirap wherein kaya mo naman gawin yung isang bagay and deserve mo makuha yung isang bagay? Doon ako medyo hindi agree na parang kailangan mo muna magdusa, ganyan and all. No, kung feeling mo sa sarili mo, deserve mo and kaya mo yung gawin yung isang bagay
and may ma-offer ka sa table ng company mo, then siguro ilagay natin, let's put into context yung kailangan magdusa. Kasi baka hindi naman kailangan maghirap. Baka kailangan mo lang matuto. Yes, yes. Yeah, I think yun yung better way to say it, na kailangan nating matuto. Kasi nandyan ako sa phase na yan, na parang kailangan ko ba itong pagdaanan? Kailangan baptism of fire ba ito ng Dubai? Kailangan dumaan sa Or baka kailangan ko lang, may matutunan lang muna ako dito bago ko makuha yung next step. Lastly, if you have one message for all Filipino creatives here in Dubai, in any creative field, anong gusto mong sabihin sa kanila? I think una sa lahat, I'm a Filipino creative. Thank you sa opportunity na to. Kasi kahit sobrang literal na mahihayin ako, bululin akong tao, ayun, natuto akong humarap sa camera and yung the opportunity to be featured and to share kung ano man yung na-experience ko and yung pwede nating ma-share sa ibang Filipino na gustong mag-work sa ibang bansa is, I think, somehow, feel ko, na-fulfill ko yung isa ko pang purpose, hindi lang sa pagsasayaw, which is yun, to share knowledge to other Filipinos. And sa ibang Filipino creatives naman, I think, gumawa pa tayo ng something like this, magka-event or, I don't know, magka-opportunity na magkita-kita lahat ng Filipino creatives kahit saang industry, and then we can just learn from each other. We can host an event where host a free workshop. Let's say I can host a free dance workshop or something like that for film creatives, and then filming, you know, content creation. Yun, I think yun yung gusto kong sabihin. Magkita-kita tayo. Share knowledge. Yeah, magkita-kita tayo and then gumawa tayo ng magic. Something, yeah. Yes. Knowledge sharing, di ba? Kasi walang iba magtutulungan kundi tayo. I mean, corny siya talaga. True. Ito nga, minsan tinatanong ko, cool pa ba itong ginagawa natin? Pero kasi, it's real for us. Pinagdadaanan natin to araw-araw. And just to share with you, we're receiving DMs from followers lang din na, oy, ito yung epekto ng podcast na natututo. So parang, minsan pag tinatamad na kami na init or mag-edit pa ba tayo? Hindi, may isang nag-aabang na kahit isa lang yan, tuloy lang natin. Ganyan. And ang pinakamaganda is to have some people like you who are very inspirational. Nakikita ko lang yung mga ginagawa mo sa Instagram, and you might think na nagpo-post ka lang, but the effect of it also inspires others na, uy, busy siya, ang dami niyang ginagawa, so baka ako rin dapat kailangang maging busy. So let's feed off each other with inspiration, and yung mga kagalingan nyo, bring it out, because nakakahawa siya. Yun yung term, nakakahawa yung kagalingan ng Pilipino. So let's keep on inspiring each other. And hopefully it would not just inspire, make other Filipino creatives act to be better. Yeah. Thank you for agreeing to have this interview and offering your venue. Thank you. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, Maki Pineda. Sabay-sabay sa galaw, mabilang na